Ano ba itong bagay na ito? Bait Xuanjing, nangahas ka talagang bumaba sa lupa bago ang seremonya ng pagpapaulan. Isang araw lang naman. Sino ang nagpakawala ng kidlat na ito? Ay, ano ang inilagay mo sa tubig na ibinuhos mo sa akin? Saan ka ba nahulog? Sa bubong ng bahay ko. Ano ka ba talagang nilalang? Magnanakaw ng mga halamang gamot? O isang espiya na ipinadala mula sa kabilang bayan? Anong ako ay ang pinagsasabi mo riyan? Masyadong malalalim ang mga salita mo. Sa tingin ko, hindi ka mabuting tao. Ehem. Xiao Dao, ibaba mo nga ang walis na yan. Pag-usapan natin ito ng maayos. Mukhang kagalang-galang naman ang ginoong ito. Hindi siya mukhang magnanakaw. Sa tingin ko nga, naparito siya para mamanhikan. Maagang pumanaw ang mga magulang mo. Kaya ako na ang magpapasya sa bagay na ito. Ano ang pangalan mo? Saan ka nakatira? Ano ang iyong hanap buhay? Hindi po. Hay. Nanakawan po ako ng mga tulisan. Kung gayon, manatili ka muna rito. Bakante naman ang imbakan ng kahoy sa likod bahay. Doon ka na muna gumawa ng higaan mo. Hindi mo na kailangang magbayad para sa pagkain at tirahan, magtrabaho ka na lang bilang kabayaran. Hoy! Sinabi mo kanina na nanakawan ka ng mga tulisan. Pero bakit natuyo agad ang mga damit mo ng kusa? Huwag ka nang magpaliwanag. Gumising ka ng maaga bukas para magsibak ng kahoy. Lanan. Anong amoy yan sa katawan mo? Tubig na pinaghugasan ng paa. Tubig pinaghugasan ng paa, hindi ba't pumunta ka sa mundo ng mga tao para maglibang? Bakit ka nagkaganyan? Galit na galit ang ama mo. Alam na rin ng ina mo. Sinabi ng ama mo. Kapag hindi ka umabot sa seremonya ng pagpapaulan, babaliin niya ang mga sungay ng dragon mo. Nagsalita ito kanina. Hindi ito salitang tao. Pero naiintindihan ko. Impossible. Hindi kailanman maiintindihan ng isang mortal ang wika ng dragon. Sinabi mo kanina na galit ang ama mo. Alam na rin ng ina mo. Loro ka ba? Yung uri ng ibon na nakakapagsalita ng wika ng tao. May nakita na akong ganyan sa isang naglalakbay na manlalaro. Isa akong ibungluan. Bata ka pa lang ba ay naintindihan mo na ang pananalita ng mga hayop? Hindi naman noong bata pa talaga. Nagsimula yata ito noong mga 8 o 9 na taong gulang ako. Sinabi ni Lao Yao na ito ay espiritual na pandinig. At hindi raw ito magandang bagay. At saka, iba ang tibok ng puso mo kumpara sa mga karaniwang tao. Masyadong mabagal, parang kulog na dugdugdug.
Isang beses lang tumitibok pagkalipas ng mahabang oras. Kaya naman pala, isa kang dragon. Ganyan ba talaga kabagal ang tibok ng puso ng mga dragon? O ikaw lang ang ganyan? Hayaan mo na nga. Ano naman ang pakialam ko kung dragon ka man o hindi? Hindi pa nga tapos sibakin ang mga kahoy sa likod bahay. Ha? Huminto ng isang tibok ang puso mo kanina. 3 sityen na lamang bago ang seremonya ng pagpapaulan. Nawawala ang batang Panginoon. Hanapin niyo siya kahit baligtarin niyo pa ang dagat ng ulap. Ngayon ang unang araw ng pagbabantay ng 4 na angkan. Nasa kabilang bulwagan lang ang tagapangasiwa ng langit at umiinom ng tsa. Inabot ako ng 300 taon para lamang makipagkita sa kanya. Ulat. Ang batang Panginoon ng Kanlurang Bay ay palihim na bumaba sa lupa sa bisperas ng seremonya ng pagpapaulan. Kasalukuyan nang naghihintay ang tagapangasiwa ng langit sa kabilang bulwagan. Galit na galit ang matandang Haring Dragon. Lihim na pagbaba sa mundo ng mga tao. Ang pihikang dragon na si Baik Swanjing. Tiyak na may umakit sa kanya. Kaya lihim siyang tumakas pababa. Hindi man lang siya nakapagdala ng pamalit na damit. Mababaliw yon kapag nawala ang kanyang panloob na damit na gawa sa pilak na kaliskis. Ay! Ang huwangki sa kaliwa. Ang danggi naman sa kanan. Bakit napakalampa ng mga kamay mo? Mas masahol ka pa sa aso. Hindi ito isang ilusyon. Hindi rin ito pagbabalakayo. Si Baik Swanjing nga talaga ito, Yenen. Baik Swanjing. Ang kaliskis ng dragon sa ulo ng babaeng iyon ay sa ina mo. Huwag mong hahayaang makita ito ni Lao Yaotao. Itinabi ko ito para sa'yo. Ang mga halamang gamot na ito para sa pagbabad ng paa. Saan mo ba ito kinuha? Sa likod ng bundok, marami niyan sa bangin ng Luolong Slope. Napakabilis lumago ng mga yon. Tumutubo ulit kahit kapasin. Parang mga damong ligaw lang. Bakit mo ba itinatanong yan? Huwag mong sabihin gusto mong inumin ang pinaghugasan ng paa ko. Kailan mo ito kinuha? Kahapon, noong may pilay ako sa paa. Inilaga ni Lao Yaotao ang gamot na ito. Wala naman talaga ito sa reseta. Kumuha lang ako ng isang dakot habang naglalakad. Dahil mabango ang amoy nito para sa akin. Hindi ka na ba makakabalik? Hindi muna sa ngayon. Kung ganoon, magtrabaho ka muna rito. Hindi pa tapos sibakin ang mga kahoy sa likod bahay. Ayos lang kahit hindi ka na makabalik. Kahit papaano, kailangan pa rin ng magsisibak ng kahoy. Dumating na ang batang Panginoon na si Nan Mingzhu. Hinihintay ka niya sa Luolong Slope. Lanan. Ang mga baging ng yun mo sa banging ito ay hindi tumubong ligaw. Itinanim ito ng iyong ina. Daan-daang taon na ang nakalipas. Noong ipatapon siya sa mundo ng mga tao. Itinanim niya ito rito. Ginamit niya ang baging ng yun mo upang protektahan ang isang bagay. Naiintindihan ng mortal na babaeng iyon ang wika ng dragon. Dala-dala niya ang kaliskis ng iyong ina. At lumaki siya sa tabi ng baging na itinanim ng iyong ina. Sigurado ka bang nagkataon lamang ang lahat ng ito? Magandang araw, Binibini. Ako ang pinsan ni Baik Swanjing. Naparito ako para makituloy sa kanya. Ay. Hi. Lene. Gusto mo bang malaman ang mga kwento niya noong bata pa siya? Ay. Noong unang beses niyang sumubok mag-anyong tao. Nabinbin siya sa kalahati ng kanyang pagbabago. Ang itaas na bahagi ng katawan niya ay tao. Ngunit buntot ng dragon pa rin ang ibaba. Buong araw siyang nagpupumiglas sa bakuran. At pinanood siya ng buong tribo. Haha. May mas matindi pa riyan.
Habang iwinawasiwas niya ang kanyang buntot, napatalsik niya ang peluka ng pinuno ng tribo. Gaano ba kakapal ang peluka ng pinuno? Kalahating pie at noong sandaling tumalsik ito, kumislap ang buong bulwagan dahil sa kanyang kalbong ulo. Hahaha. Hoy hoy hoy, nagbibiro lang naman ako, nagalit ka agad. Hahaha. Hayaan mo muna siyang tumawa ng tumawa. Dahil sa hinaharap kahit gustuhin mo siyang patawanin. Baka hindi mo na magawa pa. Anong ibig mong sabihin? Kakain na. Hoy, magsisibak ng kahoy, kakain na. Teka, bakit lumipad ang pinsan mo? Marunong pala siyang lumipad. May adobong baboy ngayong gabi. Kapag hindi pa kayo lumapit, ubusin ko na ito lahat. Bata pa lang ako, dito na ako sa bundok na ito gumagala. Kaya ko itong akyatin kahit nakapikit ang aking mga mata. Sabi ni Lao Yautao noong mapulot niya ako. Nandito raw ako sa bangin na ito. Hawak-hawak ko raw sa aking kamay ang puting sedang iyon. Kahit anong pilit niyang buksan ang kamay ko, hindi niya ito maibuka. Iyon mismo ang tinitigan mo ng matagal kahapon. Heto, ang mga ito nga. Napakabilis nilang lumaki. Kahapon lang binunot, tumutubo na naman. Parang mga damong ligaw lang. Ito ang naiwang kaliskis ng aming ninuno, libong taon na ang nakalilipas. May isang puting dragon ang bumagsak at namatay rito. Noong bata pa ako, naligaw ako sa bangin na ito. Noong oras na yon, kahit anong gawin ko, hindi ako makalabas. Pagkatapos, may isang puting liwanag na lumutang sa harap ko. Inakay ako nito pabalik sa paanan ng bundok. Akala ko noong una ay alitap-tap lang yon. Pero ngayon, mukhang hindi pala. Kaya ibig bang sabihin, nakakita na ako ng dragon noong bata pa ako? Dalawang beses nang naantala ang dakilang seremonya ng ulan. Sinabi ng ama mo sa lahat na may sakit ka. Pero hanggang 20 araw na lang natin ito maitatago. Pagkalipas ng 20 araw, magsisimula na ang konseho ng mga pinuno sa pag-usisa at pagpaparusa. Pagdating ng oras na yon, wala nang makakapagtanggol sa'yo. May ipinapasabing mensahe ang ama mo. Sabi niya, huwag ka nang maglaro at bumalik ka na. Hindi ako naglalaro. Sa loob ng 300 taon. Ngayon lang kita nakitang nakaluhod sa lupa. Para lang mamitas ng mga halamang gamot. Puno pa ng putik ang mga kamay mo. Dati, madikitan lang ng kaunting dumi ang kamay mo, 3 beses mo na itong huhugasan. Tagasibak ng kahoy, kain na. May masarap na karne ulit ngayong gabi. Bakit ka nagmamadali, wala namang makikipag-agawan sa'yo? Kaya ka ba talaga nananatili rito? Dahil hindi ka na makalipad. Kumain ka na, gantimpala mo ito sa pagsibak ng kahoy. Kalahating bakuran ng kahoy ang nasibak mo ngayong araw. Sabi ni Lao Yautao, kapag nagpatuloy ka pa, hindi na natin ito mauubos sunugin kahit matapos ang taglamig. Napakataba naman ito. Dragon ka naman, bakit ka pa nagpapapayat, kumain ka na nga.
Sa wakas, mas mukha ka ng tao ngayon kumpara noong bagong dating mo rito. Salamat. Nariyan ba si Xiao Dao sa bahay? Naku, Xiao Dao. Bakit naghuhugas na ng gulay ang pinsan mong iyan? Noong huli akong pumunta rito, nagsisibak pa siya ng kahoy ah. Ilang araw pa lang ang nakalilipas. Bakit ngayon pati paghuhugas ng gulay ay ginagawa na niya? Xiao Dao, sabihin mo sa akin ang totoo. May balak ba talagang manirahan dito ng matagal ang pinsan mo? Isang dalaga ka lang na nagbabantay sa maliit na klinika na ito. Dagdag na bibig na pakakainin pa yan. Paano na ang magiging buhay mo sa hinaharap? Huwag kayong mag-alala, Tia Zhang. Hindi naman siya malakas kumain. Maliit lang ang kain ng ng pinsan ko, ang bagong binatang iyon sa klinika. Hahaha. Sabi ko na nga ba noon pa? Hindi ordinaryong tao ang binatang iyon. Magyabang ka pa, matandang Sun. Noong nakaraan niya, sinabi mo pang may dragon sa bundok. Hindi ako nagbibiro, nakakita talaga ako ng dragon sa bundok noong araw. Ang dragon na yon, naglalakad ng hindi sumasayad ang mga paa sa lupa. Kahit tumayo sa gitna ng ulan, hindi man lang siya nababasa. Katulad ng binatang iyon. Hahaha. Lene. Kahit isang butil. Walang naani. Noong bata pa ako, nakaranas din ako ng ganito katinding tagtuyot. Noong panahong iyon, ang buong bayan ay pumunta sa Luolong Slope para humingi ng ulan. 7 taon o 8 taong gulang pa lang ako noon. Hindi ko kayang lumuhod ng matagal kaya lihim akong tumayo. At ang nakapagtataka pa. Umulan niya noong mismong araw na iyon. Doon ko napulot ang kaliskis na ito noong taong iyon. Ginamit ang kaluluwa ng dragon para sa ulan. 19 na araw pa lang naman tayong magkakilala. Kailan ka pa rito? Mula pa noong unang patak ng ulan. Ay, Diyos ko. Nasisiraan ka na ba ng bait? Ang pagpilit na gumamit ng kapangyarihan ay makakasira sa iyong kaluluwa ng dragon. Hindi ba't mas alam mo iyan kaysa sa akin? Ako naman talaga ang dapat magpaulan nito. Tungkulin ko ang pamamahala sa ulan. Nasasakupan ko ang bayan ng Qingwu. Kahit lumipad niya ay hindi mo magawa ngayon. Tapos isipin mo pa ang nasasakupan mo. Alam mo ba kung gaano kalaki sa kaluluwa ng dragon mo? Ang naubos para sa ulan kagabi. Nahulog na ba ang loob mo sa mortal na yon? Bawas ng hindi bababa sa 30% ang kaluluwa ng dragon mo. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin niyan? Noong huli kang nakipag-away sa batang iyon mula sa Bixuan. Maghapon kayong naglaban pero hindi man lang umabot sa 10% ang nagamit mo. Masyadong mahina si Bixuan. Huwag mong ibahin ang usapan. Sulit ba na ipagpalit ang 30% ng kaluluwa ng dragon mo para lang sa isang ulan?
Malalaman lang natin kung sulit kapag tumubo na ang mga palay. Ang alak na utang mo sa akin. Tumaas na ang interes. Ano ba talaga ang napanaginipan mo? Hahaha. Hindi ba niyo napapansin sa klinika? Na parang may kakaiba sa bagong katulong doon. Siyempre naman, may kakaiba talaga sa kanya. May nakita ka na bang lalaki na ganoon kagwapo? Tingnan mo ang mukha at mga kamay niya. Pati na rin ang tindig niya. Halatang hindi siya sanay sa mabibigat na trabaho. Hindi iyan ang tinutukoy ko. Ang ibig kong sabihin, simula nang dumating siya. Nagbago na ang panahon sa bayan natin. Una, nakaranas tayo ng 2 buwang tagtuyot. Tapos bigla na lang umulan. Naaalala niyo pa ba kung paano bumuhos ang ulan na yon? Walang kulog, walang kidlat. Para lang may nagbubuhos ng tubig mula sa itaas. Ulan lang naman yon, ano ngayon? Bakit kailangang gawa ng malaking issue? Ano namang alam mo? May nakakita ba sa inyo? Kung paano nagsimula ang ulan na yon? Nakita ko. Nagising ako sa hating gabi para umihi. At nakita ko ang isang puting liwanag sa direksyon ng Luolong Slope. Nang pumailan lang ang puting liwanag sa langit. Biglang nagtipon-tipon ang mga ulap. At pagkatapos, nagsimula na nga silang umulan. Haha, matandang son. Baka naman malabo na ang mga mata mo. Baka naman napagkamalan mong puting liwanag ang mga alitaptap. Hindi malabo ang paningin ko. 70 taon na akong nabubuhay. Kaya paano ko naman mapagkakamalan ang alitaptap sa puting liwanag? Ang hangin ay sumusunod sa dragon at ang ulap sa tigre. Huwag kayong magsalita ng kung ano-ano. At huwag din kayong manghula ng walang basehan. Isang magandang biyaya ang ulan. Kaya huwag na nating gawa ng masamang kwento. Narinig mo ba, sabi ni Tiazang, napakagwapo mo raw. At sabi naman ni Matandang Son, may mga kaliskis ka raw sa katawan. Huwag kang magalala, tinulungan kitang itago ang totoo. Sinabi ko na kaliskis lang iyon ng isda. Sinabi ko kay Matandang Son na isa kang mangingisda. Na nagmula sa tabing dagat. O siya, kuya kaliskis ng isda. Magpatuloy ka na sa pagbibiyak ng kahoy. Magluluto na ako ng pagkain. Pinsan ka nga ba talaga ni Baik Swanjing? Hindi, ako ang nagpapautang sa kanya. May utang siya sa akin para sa alak. Utang sa alak. 300 taon nang nakaimbak na alak. Kasama ang patong-patong na interes, kaya na nitong bilhin ang buong kalyenyo ngayon. Hi! Gusto mo bang malaman? Kung kailan siya nagsimulang matakot sa mga isdang karpa? Ha? Iyon ang unang pagkakataon na bumaba siya sa mundo ng mga mortal. Isang batang dragon pa lamang siya noon. At unang beses din niyang mag-anyong tao. Hindi man lang niya maitago ng maayos ang mga tainga niya. Matutulis na parang palikpik ng isda. Tumakbo siya sa tabi ng ilog. Upang tingnan ang sarili niyang refleksyon. Ngunit biglang may lumundag na karpa mula sa ilog. At tumama mismo sa mukha niya. Hahaha. Isang salita lang ang sasabihin ko. Isda. Dahil naghahanap ka ng kamatayan. Pagbibigyan kita. Tamang-tama ang dating mo. Maaari ba kayong tumakbo sa ibang daan? Natakot at tumakbo na nga pati ang pusa ni Tiazang sa kabilang bahay dahil sa inyo. May natitira ka na lamang na ilang araw. Kapag nawala na ang bisa ng baging ng yun mo, kailangan mo nang umalis. Narinig mo ba, may natitira ka na lamang na ilang araw. Pagdating ng oras na yon, kung aalis ka man o hindi, ay hindi mo na mapipili. Kung aalis ako o hindi, ay hindi mo rin mapipili.
Hay! Hindi pa tiyak ang araw ng aking pagbabalik. Sabihin mo sa kanya na huwag mag-alala, maayos lang ako. Madilim ang daan sa gabi at hindi mo makikita. Kaya itatanglaw ko ito para sa'yo. Paano kung isang araw ay mamatay ang ilaw na ito? E di mangangapa na lang sa dilim habang naglalakad. Paano kung hindi ka pa rin makarating kahit mangapa sa dilim? Kung gayon ay huminto ka. At hintayin na muli mo itong sindihan. Muling lumaktaw ng isang tibok ang puso mo kanina. Noong tinanong mo ako kung ano ang gagawin kapag namatay ang ilaw. Ano ang iniisip mo? Iniisip mo ba kung kailan ka alis? Ang ridging ay ang hamog sa pagitan ng mga dahon ng iba't ibang halaman bago sumikat ang araw. Kailangan itong tipunin ng 7 magkakasunod na araw. Nang walang laktaw kahit isang araw. Ang shuihua naman ay tumutubo sa malalalim na lawa. Ang hugis nito ay parang asul na lumot. At napakalamig kapag hinawakan. Matatagpuan lamang ito sa Longinpon. Hindi naman bihira ang dalawang bagay na ito. Ngunit napakahirap at napakaraming proseso para tipunin ang mga ito. Bakit mo ako tinutulungan? Kung gayon, bakit mo tinulungang magpaulan sa Kingwu? Kailangang tipunin ang ridging ng 7 magkakasunod na araw. Hindi maaaring lumaktaw kahit isang araw. Isa kang dragon. Hay, ilang dekada na ang nakalipas, may nailigtas akong isang sugatang babae. Inabot ng 3 buwan bago tuluyang gumaling ang babaeng iyon. Nang umalis siya, nag-iwan siya ng isang puting kaliskis. Sinabi niya na kung sakaling makatagpo ako sa hinaharap ng isang taong may kaparehong aura sa kanya, tulungan ko siyang ibigay ang kaliskis na ito sa kanya. Noong nagpapagaling pa siya rito sa akin, marami siyang itinuro sa akin tungkol sa mga dragon. Kabilang na ang tungkol sa baging ng Yunmu. Ang itinanim niya sa bundok ay hindi para pigilan ang sarili niyang kalahi, kundi para protektahan ang isang bagay. Hindi niya sinabi kung anong bagay yon. Sinabi lang niya na kung may dumating man isang araw para kunin ito, huwag ko na raw silang pigilan. Ang batang iyon ay walang pamilya at tahanan simula pa noong bata siya. Kung darating man ang araw na lilipad ka na paalis, huwag mong hayaang siya ang huling makaalam. Bakit? Masyadong maaga mong dinala ang parol kahapon. Natatakot akong madapa ka dahil hindi pa ganoon kaliwanag. Hawakan ang dulo ng dahon gamit ang iyong hinlalaki at hintuturo. At dahan-dahan itong ugain. Upang gumulong ang hamog sa ugat ng dahon patungo sa bibig ng bote. Hindi dapat masyadong mabilis. Dahil kapag mabilis ay masisira ang hamog. Hindi rin dapat masyadong mabagal. Dahil kapag mabagal ay sisikat na ang araw. Ito ang pinakamasayang 7 araw sa buong buhay ko. May 6 na araw pa. Pupunta ka pa ba bukas? Pupunta ako. Sige, hindi na ako magdadala ng parol. Ikaw na lang ang tumingin sa daan para sa akin.
Nagbibilang siya ng natitirang araw. Wala lang. Matapos tipunin ang enerhiya ng araw. Oras na rin para kumuha ng esensya ng tubig sa Longinpon. Alam ko ang mas malapit na daan. Sumunod ka lang sa akin. Sino ako? Isa. Isa akong mangangalakal mula sa timog. Mahigit 10 taon na akong naglalakbay kung saan-saan. Bale wala lang ang daang ito. Siguradong mas malapit ang daang ito. Medyo paikot-ikot nga lang. Hoy! Nan Mingzhu. Lumipad. Lumipad siya pataas. Kung ganoon, bakit niya laging sinasabi na naglalakbay siya kung saan-saan para magnegosyo? Kaya mo rin bang lumipad? Kung ganoon, bakit hindi ka lumilipad? Hayan mo na, isipin mong hindi ko tinanong. Bakit hindi ka nagsasalita? Natatakot akong marinig ang sagot. Nahanap ko na, malapit lang sa harap. Mali ba ang oras ng pagbaba ko? Bakit ka nanatili? Nagbago ang tibok ng puso mo kanina. Ano ang iniisip mo? Gusto kong makita kung ano ang hitsura ng taong nagbuhos sa akin. Ng isang palanggana ng tubig pinaghugasan ng paa. Ngayong nakita mo na. Kontento ka na ba? Aktibo na ang kinki. Tulungan mo akong alamin kung paano ito lulutasin. Huwag mong ipaalam sa kanya. Bilisan mo ang lakad, padilim na. Napakalamig. Natatakot akong lamigin ka. Sa ganitong paraan, may kasama ka man lang sa lamig. Nakuha ko na. Ang pangit ng balabal mo. Ito ang iniwan sa akin ng aking ina. Kahit pangit, kailangan ko pa ring isuot. Mas mainit ang kamay ng dragon kaysa sa kamay ng tao. Napakalamig ng mga kamay mo.
Kung gumaling ka na, aalis ka na ba? Hindi ako alis. Haha, napakadilim naman ng ilaw mo. Hindi man lang mapailawan ang parol. Gusto mo pang lumipad, asa ka pa. Epektibo na ang lunas. Kaya mo nang lumipad. Kaya ko. Kailan ka alis? Kailangan mong umalis. Aktibo na ang kinky. Sa bawat araw na mananatili ka, mababawasan ng 1 taon ang buhay niya. Bigyan mo pa ako ng ilang araw. Kahit ilang araw lang. Ubusin ko lang sibakin ang mga kahoy dito. Bilisan mo ang pagsibak, baka hindi na niya kayang maghintay. Bilihan mo ako ng ilang yarda ng telang kulay buwan. Para kanino ang gagawing damit? Para kay pinsan. Sinong pinsan? Hindi ba't wala kayong kamag-anak? Isang malayong kamag-anak na kamakailan lang ay lumapit sa amin. Iyon ba ang gwapong binata sa klinika? Sinabi sa akin ni Chia Zhang. Sabi niya, napakaputi ng binatang iyon na tila nagliliwanag. Piling tao lang ang bagay sa kulay na ito. Kung hindi ba bagay, magmumukhang maitim. Hindi siya maitim, napakaputi niya at nagliliwanag. Bumibili ng tela si Xiao Dao. Para kanino ang telang kulay buwan? Para sa basahan. Basahan na kulay buwan. Tanga, sarkastiko lang siya. You. Ano ang kinuha mo? Wala naman. Tela ba yan? Basahan yan. May hongxiaoru para sa hapunan mamaya. Kumain ka pagkatapos mong magsibak ng kahoy. Bakit ka na parito? Dumaan lang ako. Ay, bakit pinapayungan ng taong ito ang iba pero hindi ang sarili niya? Hangal. Hindi siya nagpapayong. Lene, alam mo ba kung ano ang pinakamagandang bagay sa mundo ng mga tao? Iyon ay ang may mag-abot sa iyo ng payong kapag umuulan. At may bumili ng kastanyas para kainin mo. Tingnan mo. Natutunan mo na ang pinakamagandang bagay sa mundo ng mga tao. Tikman mo ang isa, pinapanood mo lang akong kumain. Kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman? Kung ano ang lasa ng pinakamagandang bagay sa mundo ng mga tao.
Kailangan nating bilisan ang takbo. Uminom ka, ninakaw ko ito sa kabinet ni Lau Yautao. Itinago niya ito ng mahigit 10 taon. Kahit siya ay nakalimutan na ito. Anong lasa ito? Lasa ng butil. Hindi, ito ay lasa ng tahanan. Kailan babalik ang pinsan mo? Hindi ko alam, siguro kapag napahiya siya. Ano ang hitsura ng Yunzong? Napakalungkot, puro puting pader lang. Kahit isang puno ay wala. May Hongsharu ba roon? Wala, hindi kumakain ang mga dragon ng pagkain ng mortal. May tahanan ka ba sa Yunzong? Meron. Nangungulila ka ba sa iyong tahanan? Bata pa lang ako, hindi ko na alam kung ano ang tahanan. Pinulot lang ako ni Lau Yautao. Ngunit alam kong darating ang araw na tatanda si Lau Yautao. Magsasara ang klinika. At muli akong mag-iisa. Kaya kung darating ang araw na kailangan mong umalis, dapat mong sabihin sa akin. Huwag mong hayaang ako ang huling makaalam. Ayokong umalis. Ngunit kailangan kong umalis. Paano ka nagkaganyan? Kakatakas ko lang mula sa Yunzong matapos makipaglaban. Nalaman kong may isang paraan lamang. Kailangan mong bumalik sa kaitaasan sa loob ng 49 na araw. Putulin ang mga ugnayan gamit ang sarili mong mga kamay. Makakalimutan ka ni Wen Xiaodao, hindi siya mamamatay kundi makakalimot. Na tila ba hindi ka kailanman umiral? Mayroon pang mas masamang balita. Nagkaroon na ng pangalawang lamat ang aklat ng ulan. Dahil ito sa paggamit mo ng kaluluwa ng dragon para magpaulan. 9 na lamat. Mababasag ang mga kaliskis at ikaw ay mamamatay. Gaano pa katagal ito maaaring ipagpaliban? Sa susunod na bilog na buwan na ang pinakamatagal. Kung puputulin ang mga ugnayan, babalik ba sa itim ang kanyang puting buhok? Hindi na maibabalik ang buhay na nabawas na. Ang mga taong nawala sa kanya ay hindi na kailanman babalik. Hindi ka na maaaring manatili pa. Kung mananatili ka pa, masisira ang buhay mo. At patuloy din siyang tatanda ng mabilis. Tingnan mo ang kanyang buhok. Mayroon na siyang puting buhok. Ikaw ang may gawa niyan. Kung pipiliin mong bumalik at putulin ang mga ugnayan, makakalimutan ka niya. Ang utang mong Hongshaoru sa kanya, hindi na niya kailanman malalaman na may utang ka. Kung pipiliin mong manatili, patuloy na ubusin ng kinki ang kanyang buhay. Habang lalo mo siyang minamahal, ay lalong ikli ang kanyang buhay. At siya ay mamamatay. Mamamatay dahil sa akin. Kaya ano ang pipiliin mo? Ang hayaan ba siyang kalimutan ka at mabuhay hanggang 80 taon? O ang hayaan siyang alalahanin ka ngunit hindi lalampas sa 30 taon? Hindi ko naman sinukat. Tinahi ko lang ito sa pamamagitan ng pagtingin. Hindi ko akalaing magkakasya pala. Saktong-sakto nga. Alam mo ba kung ano ang tawag dito? Ano? Ito ang tinatawag na sadyang ginawa para sa iyo. May dagdag na pulang datiles ang lugaw ngayong umaga. Kumain ka pa ng marami.
Ako naman ang maghuhugas ng mga pinggan ngayon. Magsibak ka muna ng kahoy. Hindi ako magsisibak ng kahoy ngayon. Kung ganoon, ano ang gagawin mo? Mag-aayos ng bubong. Hindi pa napapalitan ang mga tisa na sinira ni Nan Mingzu noong nakaraan. Sinira ng pinsan ko. Kaya ikaw ang mag-aayos para sa kanya. Napakabuting magpinsan nga naman. Siya na nagmamay-ari lang ng isang klinika. Paano niya nagagawang makipagkompetensya sa akin? Malapit na ang paligsahan ng alak ng daang bulaklak na ginaganap tuwing 3 taon. Dapat sana ay sigurado na ang inyong panalo. Ngunit ngayon ay kumakalat ang balita sa buong bayan. Na si Manggagamot Wen ng Klinikang Buen ay gumawa ng nakagagaling na alak. Na napakahusay magtaboy ng lamig at magpainit ng katawan. At ang resipe ay siya mismo ang nakatuklas. Magpadala ng mensahe sa ngalan ng kapisanan. Bawal magbenta sa kanya ang lahat ng gawaan ng alak. Ng mga sangkap para sa paggawa ng alak. Naku, Manggagamot Wen, patawad po. Nagbili na po si Boss Duan. Hindi po namin siya kayang banggain. Mas mura na ngayon ang bagong reseta ni Manggagamot Wen. Hindi sumipot si Ginoong Bai sa usapan. At iniwan lamang ito. Ang pinakakinapuputan ko sa buhay ko ay hindi ang matalo. Kundi ang baliwalain. Isa siyang mortal. Hindi na nanakit ng mortal ang mga dragon. Ito ang batas ng langit. Alam ko. Ano ang alam mo? Ay. Bukas, mag-ayos ka ng mga mangangalakal mula sa kabisera. Na pumunta sa klinika upang umorder ng 1,000 banga ng alak para maging abala siya. Masusunod po. Ay. Mas masahol ka pa sa nagsisibak ng kahoy. Tingnan mo tayo, hindi ba para tayong matagal ng mag-asawa? Uwanin muna ang buhok ko. At ikaw ang magsusuplay para sa akin. Lalamig na ang lugaw. Alam mo ba? Hindi sa natatakot akong mamatay. Kundi natatakot ako na kapag nawala ako, walang magluluto ng braised pork para sa'yo. Tauhan ka ba ni Duan Hongyao? O siya mismo ang nagpadala sa'yo rito? Kailangan kong pumunta sa Jiangsu Pavilion. Ate Duan, pareho naman tayong nagnenegosyo. Daanin natin ito sa kakayahan. Hindi ba't gusto mong makipagpaligsahan? Pagkaraan ng 3 buwan, maglalabas tayo ng tig-1 banga. At hayaang ang buong bayan ang humusga. Ang matatalo ay kailangang umalis sa Lihua Ferry ng habambuhay. Sa tingin mo ba kaya mo? Sa kakayahan ko. Medyo nahihilo ako.
Sino ba talaga ang lalaking iyon sa tabi ni Wen Xiaodao? Kumain ka na, lahat ng ito ay niluto ko para sa'yo. Bukas ay gagaling ka na, makalilipad ka na. At maaari ka nang bumalik. Maalat ba ang braised pork ngayon? Hindi, saktong-sakto lang. Sa unang taon ko sa bayan ng Qingwu, umakyat ako sa punong ito para kumuha ng pugad ng ibon. At nabali ang aking bisig. Pinagagalitan ako ni Lao Yaoto habang inaayos ang aking bali. Dinaanan ko ang daang ito ng mahigit 10 taon. Kaya kahit nakapikit ako ay kaya kong marating ang dulo. Ngunit nang dumating ka, hindi ko na magawang ipikit ang aking mga mata. Natatakot na sa isang kurap ay bigla kang maglaho. Masyadong pangit ang iginuhit ko noong nakaraan. Kaya sa pagkakataong ito, kailangang maging maganda ang kalalabasan nito. Darating din ang araw na maiguhit kita ng perpekto. Hindi mo na kailangang gumuhit, dadalhan na lang kita ng salamin sa susunod. Upang makita mo agad ang iyong sarili. Sige, hihintayin ko ang salaming dadalhin mo. Subalit, huwag ka nang magpaalam sa akin bukas. Dahil tiyak na iyak ako. Ayokong maalala mo ang mukha kong umiiyak. Alam mo ba? Sa tuwing pinakikinggan ko ang tibok ng puso mo, naririnig kong may lumalaktaw na pintig. Ngayong araw, 7 pintig ang lumaktaw. Binilang ko ang bawat isa. Ang 7 pintig na iyon ay 7 salita. Ayokong umalis bukas. Nakapagpasya ka na ba? Nakapagpasya na ako. Kailan ka babalik? Ay, maayos lang ako, nag-iwan siya ng sulat. 3 salita noong nakaraan. Ngayon ay 2 na lang, may pag-unlad. Hihintayin ko ang iyong pagbabalik. At ipagluluto kitang muli ng braised pork. Basta't makabalik ka lang, sapat na. Formal nang isinumite ng konseho ng mga nakatatanda sa langit. Ang sakdal laban sa iyo dahil sa lihim na pakikipag-ugnayan sa isang mortal. Si Hegup Xiansheng ang saksi. Naramdaman niya ang presensya ng Kinki. Ayon sa batas, kailangan niya itong iulat. Hindi ba natin ito maaaring pagtakpan? Paano natin gagawin yon? Siya ang tagapagpatupad ng batas na nakatatanda. Sa loob ng daan-daang taon, kailanman ay hindi siya naging mapapanig.
Hindi kailanman kumampi kanino man. At hindi kailanman nagsinungaling. Ha! Araw ng pagbabalik. Umalis na nga ba talaga si kapatid na dragon? May nakakita ng puting liwanag sa langit na patungo sa kanluran. Alam ko. Hindi ka ba nasasaktan? Hihintayin ko ang kanyang pagbabalik. Gusto mo bang magluto ng braised pork ngayong gabi? Huwag na, wala rin namang magrereklamo na masyado itong mataba. Hahatulan si Baek Xuanjing na makulong sa Yunzong ng 30 taon. At hindi siya pahihintulutang lumabas doon kahit isang hakbang. Hindi dahil sa lihim na pagbaba sa lupa. Hindi rin dahil sa hindi pagdalo sa dakilang seremonya. Kundi dahil lamang sa paggamit ng kinki upang makipag-ugnayan sa isang mortal. Na isa sa pinakamabigat na kasalanan sa lahi ng dragon. Ang parusang alisin ang kanyang pangalan sa angkan ay ipinagpaliban muna. Ngunit ang 30 taong pagkakakulong ang pinakamababang parusa. Hindi na ito maaaring bawasan pa. Tatlumpung taon. Ang iyong ulan ay may bango ng pino. Ang ulan sa umaga ay isang biyayang ulan. Natahimik na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay. Bakit kailangang Su ang maging apelyido mo? Ako na may apelyidong Su ay walang naging anak sa buong buhay ko. At kailangan ng magpapatuloy sa klinika. Ngayon, ikaw na si manggagamot na Su. Nangako ako sa kanyang ina na aalagaan kita. Ngunit ngayon ay hindi ko na magagawa. Huwag kang susuko. Hihintayin natin ang kanyang pagbabalik. Naparito ka rin ba para ihatid siya?
Jai. Zay. Tatlong taon tayong hindi nagkita. Bakit ganyan pa rin ang hitsura ng mukha mo? Wala akong pakialam kung tumandaman ako. Ngunit gaano ka pa katagal mananatili rito? Aalis na ako ngayong gabi. At maaaring matagalan bago ako makabalik muli. Kung gayon, humayo ka na. Mananatili ako rito. Hindi ako aalis saan man. Tapusin mo ang iyong mga tungkulin sa langit. Ito ang bago kong pangalan. Si Lao Yaotou ang nagbigay nito. Sabi niya, ang ulan sa umaga ay mabuting ulan. Tahimik na nagbibigay buhay sa lahat. Sa susunod na pumunta ka rito, alalahanin mong magdala ng salamin. Alak, alak. Hahaha. Ay. Ang alak na ito ay may lasa ng ulan. Noong kabataan ko, nagsasaka ako sa Kingwu. Noong taong iyon, nagkaroon ng matinding tagtuyot. Isang napapanahong ulan ang nagligtas sa buong pamilya. Ang ulang iyon ay may bango ng pino. Eksaktong katulad ng lasa sa alak na ito. Ang nagwagi sa patimpalak ng alak sa Lihua Ferry sa pagkakataong ito ay si Duan Hongyao. Ang alak na ito ay nagpapahiwatig ng mga kwento ng isang buong buhay. Giki, kaya pala ito ang tunay na kahulugan ng alak. Wen Xiaodao. Talo ako. Hindi naman tayo nagpaligsahan. May sakit ka ba? Baik Xuanjing, ang lalaking iyon ay si Baik Xuanjing. Ilang libong taon na. Masisirang ba talaga ang ating Yunzong sa sakunang ito? Ito ang utos ng emperador ng langit. Si Baik Xuanjing ay may malaking ambag sa pagtatanggol sa lungsod. Kaya pinapatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. At ibinabalik sa kanyang tungkulin bilang tagapagdala ng ulan. Makinig. Ang katawan ni Wen Xiaodao ay nagpapakita na ng mga palatandaan ng 5 yugto ng paghina. Hindi ito isang sakit, kundi ang kanyang buhay na mabilis na nauubos. Ako ang tagapagpatupad ng batas. Hindi isang masamang tao. Daan-daang taon kong binantayan ang mga alituntunin. At hindi ko kailanman naisip kung dapat ba itong baguhin.
Ngunit dahil sa'yo, nagsimula ko ng pag-isipan ang bagay na ito. Paano ito malulutas? Mayroon lamang isang paraan. Putulin ang ugnayan sa loob ng 49 na araw. Ngunit lumipas na ang 3 taon. Nasa huling yugto na ang kinky. Kung pipilitin itong putulin, maaaring tuluyang gumuho ang kanyang katawan. Paano kung ako ang magdusa para sa kanya? Sa bawat taon ng kanyang pagtanda, mababawasan ang 10 taon ng aking kapangyarihan. Kung tumanda siya ng 10 taon, mababawasan ng 100 taon ang aking kapangyarihan. Ako ang magbabayad ng utang na ito para sa kanya. Susubukan ko. Sampung taon kapalit ng 1 taon niya. 300 taon pa lang ang edad ng iyong mga kaliskis ng dragon. At ang iyong kapangyarihan ay nakuha mo sa pamamagitan ng pagbuwis ng iyong buhay. Maaari ko namang bawiin ang aking kapangyarihan. Ngunit isa lamang ang kanyang buhay. Tutulungan kitang lagdaan ito. Pati ang angkan ng Nanchi ay magpapasan din ng bahagi nito para sa iyo. Ang panukala para sa pantay na palitan. Hindi ito inaprubahan ng Korte ng Langit. Kung ipipilit mo pa ring huwag putulin ang inyong ugnayan, ang kinky ay kailangang bayaran sa pamamagitan ng parusa ng langit. Malilimutan ka ni Wen Xiaodao. At ang kanyang buhay ay hindi na mauubos ng kinky. Mabubuhay siya hanggang sa kanyang normal na edad. Ang kapalit nito ay ang pagbawi sa iyong katayuan bilang dragon ng Yunzong. At ang iyong kaluluwa ng dragon ay magkakalat sa langit at lupa. Na magiging ulan na walang nagmamay-ari. At kailanman ay hindi na makakabalik sa anyong tao. CJ. Kailan ka pa nagsimulang mabaliw? Mas pumayat ka ngayon kumpara noon. Wala bang braised pork sa langit? Walang braised pork sa langit. At wala ring nagrereklamo na mabagal akong magsibak ng kahoy. Natuto ka na bang magpaningas ng apoy? Natuto na ako. Inayos mo ba ang mga halamang gamot ayon sa kanilang kulay? Wala na si Lao Yaotao. Wala nang nagbabantay sa akin. Pumaya pa si Lao Yaotao nang napakatahimik. Ang huli niyang sinabi ay hintayin ko ang iyong pagbabalik. Ito na ang ikalimang banga. Gusto ko sana itong buksan kapag nakabalik ka na. Bakit hindi mo inireklamong masyadong maluwag ito? Hindi maluwag, katamtaman lang. Parang may nalimutan akong napakahalagang bagay. Sino ang bumili nito? Marahil ay binili ito ni Lao Yaotao noong nabubuhay pa siya. Napakapamilyar ng mga tahi. Parang nakita ko na ito saan man. Kanino ang kulay buwang kasuotan na yon ni Jiu? Marahil ay naiwan ng isa sa mga pasyente noon.
Napakainit ng ulan na ito. Parang may nagsabi noon na kulang sa toyo. Sino nga ba yon? Xiao daw. Magdala ka rito ng bagong gawang tokwa. Salamat sa abala, Tia Zhang. Tuloy ka, maupo ka muna. Kaninong mahabang kasuotan ito? Mukhang panglalaki ito. Marahil ay naiwan ng isa sa mga pasyente noon. Hindi ko na rin maalalang mabuti. Hahaha. Napakapangit naman ng mga tahi na ito. Tabi-tabi ni. Sino kayang dalaga ang may ganito kalampang mga kamay? Napakapangit talaga. Mas mahaba pa ang isang manggas kaysa sa isa. Tia Zhang, hindi ba't parang pamilyar na pamilyar sa iyo ang kasuotang ito? Hindi naman, bakit? Nakita mo na ba ito noon? Wala naman, kaya lang tuwing tinitingnan ko ito. Napakapanatag ng loob ko. Nakita na ba kita saan man? Parang pamilyar ka talaga sa akin. Ate, anong uri ng alak ang nasa banga na ito ngayong taon? Alak na Osmanthus, napakabango ng pamumukadkad ng Osmanthus noong nakaraang taon. Namitas ako ng kalahating basket, pinatuyo, at ibinabad. May espesyal ba sa alak na Osmanthus? Wala namang espesyal. Mabango lang talaga ang amoy nito. Maghintay pa ng ilang taon at maaari na natin itong hukayin para tikman. Sino ang hihintayin mong makasama sa pagtikim nito? Hindi ba pwedeng inumin ko ito ng mag-isa? Ate, bakit nag-ukit ka ng mga salita ngayong taon? Noong mga nakaraang taon, nakasulat ay unang araw ng pagbabalik at ikalawang araw ng pagbabalik. Bakit 6 na ba nga ang inukit mo ngayong taon? Para mas madali, bawas ng isang salita ang iukit. Para makatipid sa lakas. Masyadong matamis ang alak na Osmanthus. Sa susunod, bawasan mo ang asukal na bato. Ay! Paano mo ginugol ang mga taong ito? Nanggagamot, namimitas ng halaman, nagluluto, at nagwawalis ng bakuran. Lumilipas lang ang mga araw ng ganoon. Bumalik na ba ang taong hinihintay mo? Anong hinihintay? Sino naman ang hinihintay ko? Wala naman, baka nagkamali lang ako ng alaala. Mabuti na ring nakalimutan mo. Naging selosa ako sa iyo noon. Kinainggitan mo ako, bakit naman? May nakilala akong lalaki. May pulang buhok at pulang mga mata. Kapag ngumingiti siya, para siyang naglalagablab na apoy. Minahal ko siya ng maraming taon. Ngunit hindi kailanman tumingin sa akin ang kanyang mga mata. Nalaman ko na lang kalaunan, na ang palagi niyang tinitingnan ay ang direksyon ng King Wu. Sa King Wu, sino ang tinitingnan niya? Isang dragon. Isang beses lang siyang pumunta sa Jiangsu Pavilion para imbestigahan ang lumang kaso ng pagpatay sa batang dragon ng Dongkang. Naupo siya sa harap ko at nagtanong sa loob ng oras ng isang insenso. Ang bawat salita niya ay parang patalim. Hindi ko nagawang sumagot. Nalaman ko na lang kalaunan
Na ang batang dragon na yon ay ang kanyang matalik na kaibigan noong kabataan. Hindi siya naparito para mag-imbestiga, kundi para kumpirmahin. Kumpirmahin kung may kinalaman ang aking ama. Ngunit bago siya umalis, hindi man lang niya ako nilingon. Hindi galit kundi pagkabigo. Nakita mo na ba siya? Ang pangalan niya ay Nan Mingzhu. Hindi ko pa kailanman narinig ang pangalang iyan. Hayaan mo na lang. May mga taong mas mabuti pang hindi na lang pumunta. Ano ito? Nahanap ko ito sa mga naiwang gamit ng aking guro, hindi pa nabubuksan. Para kay Baik Xuanjing ang nakasulat na pangalan. Ay! Sino si Baik Xuanjing? Hindi ko alam. Buksan mo at tingnan. Sino ba talaga si Baik Xuanjing? Parang narinig ko na ang pangalang iyan kung saan. Dahil hindi mo maalala. Itabi mo muna yan. Itinanong ka ni Kuya Dragon ngayon. Hindi ko sinabi, nangako ako sa'yo. Puting Dragon. Babalik pa kaya siya? Hindi ko alam. Ngunit ang mga piraso ng kanyang kaluluwa ng dragon ay nasa Kingu pa rin. Ang ulan tuwing lechon taon-taon. Ang kanyang paraan ng pagdilat ng kanyang mga mata. Alagaan mo siya para sa akin. Nangako ako sa kanya. Baik Xuanjing. Ang alak na utang mo sa akin. Hindi ko na kailangan. Ang gamot na ito ay isang beses sa isang araw. Pakuluan at inuming maligamgam. Maraming salamat, Dr. Su. Pasensya na po sa abala. Walang anuman, uminom ka ng maraming tubig pag-uwi mo. At inumin ang gamot sa tamang oras. Napakaganda ng dapit hapon ngayon. Dapit hapon lang naman yan, ah. Mayroon pa naman bukas.
Iba ang dapit hapon ng araw na ito. Huwag kang umiyak, naging kontento ako sa buhay kong ito. Mayroon akong klinika, mayroon akong alagad. At kailangan ako ng buong bayan. May kaunting pagsisisi lang ako. Parang may nakalimutan akong napakahalagang tao. Hindi ko alam kung sino siya. Ngunit tuwing umuulan sa araw ng lechon, hindi ko mapigilang iabot ang aking kamay. Nang hindi nalalaman kung sinong hinihintay kong humawak dito. Ate, napakatamis ng alak. Gaano karaming asukal ba ang inilagay mo rito? Babalik pa kaya siya? Hindi ko alam. Ngunit kung may tumubo sa ilalim ng puno, marahil ay siya na yon. Guro. Umiiyak ang berdeng ibon sa bakuran. Tinatawag niya ang pangalan ng isang tao. Paulit-ulit at napakahaba. Parang narinig ko ang salitang bay. Mula ngayon, tuwing lechon, iabot mo ang iyong kamay sa ulan. At damhin kung ano ang nasa loob nito. Bakit po? Malalaman mo rin kapag naramdaman mo na. Guro, may kumikinang po sa loob ng ulan. Sa ikalawang taon, mainit ang ulan. Sa ikatlong taon, narinig ko ang tibok ng puso sa ulan. Kumakabog na parang kulog. Guro, tingnan niyo bilis. May liwanag na kumikinang sa ulan. Ay! Ano ang pangalan mo? Ito ang aking huling pagkakataon na magpaulan. Matanda na ako, dapat ko nang ipasa ang tungkulin. Sa susunod, ang batang Panginoon na ang magpapatuloy.
Pumanaw si King Wu ilang taon na ang nakalipas. Napakatahimik niya nang pumanaw siya. Pumanaw siya habang natutulog. Bago siya pumanaw, may paulit-ulit siyang tinatawag na pangalan. Tinawag niya ito ng napakahabang panahon. Bait Xuanjing, ang alak na utang mo sa akin. Hindi mo na kailangang bayaran. Ang karatulang ito ay naipasa na sa 3 henerasyon. Ikaw ang ikatlong henerasyon ng Doktora Su. Sino po ang unang henerasyon? Isang matandang ginoo na may apelyidong Su. At ang ikalawang henerasyon po. Si Su Chenyu. Yumi. Master. Kanino pong panyo ito? Sino po ang nakaguhit dito? Ay, Kuya Dragon. Kuya Dragon. Heh. Kuya Dragon, nakalibing si ate sa Luolong Slope. Nandoon din si Lau Yaotou. Naghihintay silang lahat na bisitahin mo sila. Pupunta ka pa ba sa susunod na lechon? Ay, inumin mo ang gamot na ito pagkatapos kumain. 3 beses sa isang araw. Kahit hindi ko alam kung sino ka. Pero maraming taon na itong ginagawa ni Master Jiu. Sinabi niyang nasa loob ka ng ulan. Ngayon ay lechon. Napakahina ng patak ng ulan. Ang karne sa kalan ay malambot na malambot at hindi maalat.
Hoy! Ang mga piraso ng lakas ng dragon ni Baik Xuanjing taon-taon. May kapalit ang pagbuo nito sa loob ng isang oras ng insenso tuwing lechon. Sa bawat pagbuo, nauubos ang sentro ng kanyang kaluluwa ng dragon. Tulad ng isang kandilang nagbabaga. Upang magbigay liwanag sa loob ng isang oras ng insenso. Unti-unti rin itong nauupos. Kapag tuluyan ng naubos ang sentro, ang mga piraso ay tuluyang maglalaho. Hindi na siya iral pa, hindi ito kamatayan. Kundi ang tuluyang pagkawala. Walang susunod na buhay. Walang reinkarnasyon. At hindi man lang siya makakapanatili bilang ulan na walang nagmamay-ari. Ilang taon pa ang natitira. Sa kasalukuyang bilis ng pagkaubos. Makakabuo na lamang siya ng hanggang 30 beses tuwing lechon. 30 lechon. Ang 30 taon para sa isang dragon. Ay kasing ikli lamang ng isang paghinga. Kung 30 beses, di 30 beses. May paraan ba para manatili roon si Baik Xuanjing nang hindi na kailangang magbuo muli? Mayroon, ang ilipat ang sentro ng kaluluwa ng dragon mula sa Yunzong patungong Qingwu. Upang mag-isa ang sentro at ang mga piraso. Nang hindi na kailangang magbuo muli taon-taon. Mananatili na ito roon magpakailanman. Ngunit ang kapalit nito ay ang iyong kapangyarihan. Ang paglipat ng sentro ay nangangailangan ng malaking lakas ng dragon upang maitulak ito. 2 dragon lamang ang nakakatugon sa kondisyon, ikaw at ako. Ako ang elder ng batas. At hindi maaaring gamitin ang aking lakas ng dragon para sa personal na ugnayan. Kaya ikaw na lamang ang natitira. Ang 30% ng iyong kapangyarihan ay nangangahulugang pagkawala ng 100 taon ng pagsasanay. Nangangahulugan ito ng mabilis na pagtanda. Nangangahulugang mas maraming bitak sa iyong mga sungay ng dragon. At nangangahulugang maaaring hindi ka na muling makalipad pa. Ang alak na utang mo sa akin, hindi ko naman talaga binalak na pabayaran sa'yo. Ay! Ngayon talagang naging matanda na ako. Huwag mo akong daanin sa ganyan. Hindi ko naman ito ginagawa para kay Baik Xuanjing. Kundi para sa mortal na yon. Noong una kong makita si Wen Xiaodao, pinagtawanan ko pa si Baik Xuanjing dahil nababaliw na siya. Saka ko lang nalaman na hindi si Baik Xuanjing ang nababaliw. Kung ako ang unang nakakilala sa kanya noon, malamang nabaliw din ako. Kaya may utang akong katarungan kay Wen Xiaodao. Noong tinanong niya ako noon, kung makakabalik pa ba si Baik Xuanjing, hindi ko nagawang sumagot. Ngayon, may sagot na ako. Nandoon siya. Kapatid, hindi ko nasisingilin ang alak na utang mo sa akin. Pero ang utang mo sa akin, sa susunod na buhay na natin kwentahin.